Yan, para double time. Marami kasi akong ginagawa po, marami akong trabaho ngayon. Yan, maglupo dito, galaw-galaw dito, galaw-galaw doon. Sige, punta pa ako ng banyo ngayon. Sasara ko yung gripo, checkin ko kung okay na. Pero sabi ko, I really need to do this right now. Oo, para, tensya na po talaga. Okay. Yan, nagsasabihin ko, yung nandyan po sa larawan, no? Alam niyo po bang totoo yan? Totoo po yan. Especially pag naitapon na sila sa Gehenna, they will say, sana nakinig ako doon sa nangaral, doon sa Daily Good Vibes. Sana pinakinggan ko yung Daily Good Vibes na mga video. O kaya yung ibang nangangaral, di ba? Marami magsasabi niyan, sana hindi ko dinedma yung mga video sa Daily Good Vibes. Kasi tama pala lahat yung sinasabi niya. O yan. Alam niyo marami magsasabi niyan, nireveal lang ni Lord yan sa akin. Sana, sasabihin nila, nakinig ako dun sa ibang nangangaral din. Yung mga nangangaral ng grace. Yung mga nangangaral ng si Jesus lang, sapat na maingay po ito. Ay, puno na. Thank you, Jesus. Kasi baka mawala na naman ang tubig, humihina ang tubig. Nanonotice niyo po ba yan? Nabubusit nga po yung kapatid ko pag nandito. Kasi sabi niya, pag nandito raw, kasi kinukumpara niyo sa Amerika. Sa Amerika, pagbukas ko sa New York, kanya pagbukas ko, ayan yung gripo, talagang shhh, ganon. Dito sa akin, sabi ko, tatangan ganyan natin mo. Ba't tayo napunta dyan? Okay, saan na ba tayo yun? Sabihin nila, sana nakinig ako. Sana clinic ko yung mga videos. No? That's very sad. That's very sad. Marami ngayong mga tao nakatingin sa material na mga bagay. I'm talking about unbelievers here. Kasi yung nasa picture na yan, ang pupunta lamang diyan, ang mag-e-end lang sa Gehenna, na ngayon nasa Hades pa. Siyempre, alam naman natin po katotohanan, Hades muna bago mag-Gehenna, hindi po ba? Ang mapupunta dyan, mga hindi mananampalataya ni Kristo Jesus. Ay, ito pala yung tuwalya ko, lalabahan ko pala ito mamaya. Buti nakita ko, pumasok ako dito. Ayan, okay. Ay, alam po. Yes. Kasi, yung mga hindi mananampalataya, talagang meron silang sinful nature. At meron po silang mga desire na yung desire na yon, akala nila, makinig mabuti, akala nila yun na ang everything sa kanila. Like for example, magkaroon ng milyones, even trilyones pa nga eh. Bakit? Kung may trilyones ka, pag namatay ka, hindi ka pupunta ng impyerno pag hindi mo tinanggap si Jesus, mai-impyerno ka pa rin. Maganda, may trilyones ka na, tinanggap mo ba si Jesus? At bibigyan mo kami ng pera mo. Di ba? Bongga. Yes, sharing is caring. Di ba? Oo, ganyan po yan. Alam po sinasabi ko may mga mayaman tayong kapatid. Grabe, nagpapadala ng pera sa amin. Bless yung ministry namin. Yan po yan. Totoo po yan. Galing po ng New York. Mga kaibigan ng mga kapatid ko doon. Oo. Iba't iba may mga blacks, may mga Chinese din, community, mga Kristiyano, na-sharean din ng good news, no? At bilang pagtanaw daw ng utang na loob, ito naman. Yeah. Ganyan po yan. Ibig sabihin, maganda yung mayaman ka na dito, mayaman ka pa sa langit. Hindi ka pupunta ng impyerno. Alam niyo ba ang pinakatrahedya ay yung pumunta ng impyerno ang isang tao? Dahil nireject niya si Jesucristo. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. It's very clear in the Bible. Kaya pag nandun na ang tao, like for example, siguro sa Hades, I think yung ganyang pagsisisi, they can say that sa Hades. Kasi doon sa Gehenna, ewan ko kung makakapagsalita pa sila doon dahil talagang hinuhurno sila doon forever and ever eh. Antindi po eh. Alam niyo po ba, dumating ako sa punto, nakaupo ako, lumabas ako ng bahay, Lord, sabi ko, ito ang mga siguro may ilang taon na. Kasi may nangangaral din po talaga na isang mangangaral ng Panginoon, hindi ko nababanggitin. Sabi niya, if God is so loving, talaga bang may Gehenna na ilalagay niya roon yung tao, mga tao, parurusahan forever and ever? Literal ba yon? Oo.
talagang nagsunog din ako ng kilay, inaral ko eh. Pero alam niyo po, sa aking pag-aaral, nagulat ako. Literal nga. Kinonsider ko rin niya hindi literal. Kaya lumabas nga ako sa gabi, Lord, i-reveal mo naman sa akin. Sabi ko, kung literal o hindi. Ayoko magkamali sa pangaral ko. Oh, nung nalaman kong literal pala ang hell, na may Gehenna nga, siya namang lumabas yung mga last time, end time signs, no? At doon ako nag-umpisa nitong Daily Good Vibes. September 15, 2022. Magdadalawang taon na po tayo. So thank you, Jesus. Oo, doon, nung nalaman kong literal pala, nireveal ng Lord sa akin, sandali, ayusin ko naman. Talagang doon po ako nagsimula ng gumawa nitong mga vlogs na ganito. Talagang, I have a solid foundation. Totoo. Totoo lahat ng, yes, mga ipapangaral ko dito. Ayoko nangangaral ng mga kung ano-ano na parang barbaric way na parang kung saan-saan lang pinulot. It should be in the Bible. Hindi po ba? Ganun. So maraming mag-aano dyan sa Gehenna, sa Hades pa lang sila. Siguro doon nila, pag alam nilang destination nila yung Gehenna, no? Sana nakinig ako doon sa mga nangangaral. Pero, alam na, madudurog ang puso nyo, huli na sa kanila. Naiiyak ako, kawawa naman sila. Tandaan niyo yung sinabi ni Lord Jesus. Sara ko tong pinto ng kwarto. Maingay yung aso. What if profit a man, even if he gains the whole world, but loses his own soul? Aanhin mo na makamtan mo ang lahat sa mundo. Ngunit mapapahamak naman ang iyong kaluluwa sa impyerno. Totoo yan eh. Bakit? Dahil si Jesus ang nagsabi. Huwag niyong sasabihin, huwag niyo akong pagbibintang, nananakot kayo. No, masama ba ang good life? Aba, hindi. Ako nga po naghahangad ng good life eh. Oo, kaya nga po nagtatrabaho kami. Kaya nga po kanina kinakausap yung mga ahenteng kasama ko eh. Sana may prospect kaming bago. Di ba? Kaya tayo nagtatrabaho because of that. Pero, maganda naman kung Kristiyano ka na, alam mo yung iyong prioridad o priority. O mali yung sabi ko, ano ang priority? No, hindi siya Sino ang priority? Si Jesus. Okay? Kaya ako magre-remind ako sa abot na makakaya ko, in Jesus name, malakas ako. Di ba? Yung kalakasan ko, gagamitin ko to tell the whole world, to say to the whole world. Di ba? Tanggapin nyo na si Jesus as your personal Lord and Savior. Maring bukas huli na. Maring bukas nasa Hades ka na. Yung mga nakababalitaan kong sudden death, di ba? Sudden death. Parang pelikula lang. May bala kami ni Van Damme. Meron kami mga DVD ni Van Damme. Paborito ng mother ko yun eh. Meron doon nakalagay, sudden death. Naisip ko, paano pag na-sudden death ang isang tao na wala pa kay Jesus, aba, sudden Hades din siya. Then, later on, Gehenna, hell. Pananakot? Sige, isipin mong pananakot ito. At pag nandoon ka na, magsisisi ka at hindi mo ko pinakinggan. Bye-bye.